ang pangakong napako ni Leviste, ang failure ng Solar Philippines at ang dagdag pasa sa bill ng mga consumer. Sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng bilihin, isa sa mga pinakamabigat na pasanin para sa maraming consumers ay ang buwan ng bill sa kuryente. Ngunit ayon sa obserbasyon ng mga eksperto sa industriya, ang mataas na singil ay hindi lamang dahil sa galaw ng merkado, kundi bunga rin ng mga pangakong napako ng mga renewable energy companies. Partikular na ang Solar Philippines na itinatag ni Leandro Leviste. Pumasok ang Solar Philippines sa industriya na may dalang malaking pangako, magsusupply ng libo-libong megawatts ng mura at renewable na kuryente mula sa sikat ng araw. Dahil sa laki ng numerong ito, umasa ang pamahalaan at isinama ang mga proyektong ito sa official power supply plans ng Department of Energy. Dahil inasahan ng gobyerno na darating ang sapat at murang supply mula sa araw, hindi na agad nagmadali ang mga ahensya na kumuha o mag-secure ng iba pang pagkukunan ng kuryente. Ang naging kaisipan, sapat na ang solar power na darating para sa pangangailangan ng mamamayan. Ang problema ay nagsimula nang hindi matupad ng Solar Philippines ang ipinangakong supply sa tamang panahon. Nang tumaas ang demand ng kuryente, walang sapat na supply na maibigay ang kumpanya ni Leviste. Dahil hindi maaaring mawalan ng kuryente ang mga lungsod at probinsya, napilitan ang sistema na kumuha ng emergency power mula sa mas mahahalagang sources tulad ng diesel at coal power plants. Dahil emergency at short-term ang mga kontratang ito, mas mataas ang presyo ng kuryenteng nagmumula rito kumpara sa orihinal na presyong ipinangako ng solar developer. Sino ang sumalo sa labis na gastos na ito? Ayon sa mga ulat, ang bigat ng presyo ay hindi binalikat ng developer o ng gobyerno, kundi ipinasa ng direkta sa mga consumers. Narito ang tinatayang epekto sa gastusin ng isang karaniwang mamamayan. 400 pesos kada buwan. Ang dagdag na singil ay lumalabas sa bill dahil sa paggamit ng mas mahal na emergency power. 5,000 piso kada taon. Ang kabuuang halaga na nawawala sa budget ng bawat pamilyang apektado dahil sa hindi natupad na supply agreement. Para sa maraming mamamayan, ang halagang ito ay katumbas na ng ilang sakong bigas o pambayad sa iba pang pangunahing pangangailangan. Ang masakit para sa publiko, hindi sana kailangang bayaran ang ganito kalaking halaga kung naging tapat lang ang kumpanya sa kanilang kakayahang mag-deliver. Upang mas madaling maunawaan ang sitwasyon, isipin ang kwento ni Totoy. Nangako si Totoy na siya ang sasagot sa lahat ng gastusin para sa Christmas party ng kumpanya. Dahil naniwala ang lahat, nag-reserve ang opisina ng hotel, kumuha ng banda, at nag-imbita ng maraming bisita. Ngunit sa araw ng party, biglang naglaho si Totoy at hindi tumupad sa bayaran. Dahil hindi maaaring ikansela ang party at naroon na ang mga bisita, napilitan ang mga empleyado na mag-ambagan ng tig 400 bawat isa para mabayaran ang utang ni Totoy. Imbes na libreng party, napagastos pa ang bawat isa dahil sa pangakong hindi tinupad. Ganito rin ang sinasabi ng marami na nangyari sa kaso ng Solar Philippines. Nangako ng supply, umasa ang sistema, ngunit nang mabigong mag-deliver, ang taong bayan ang pinag-ambag sa gastos. Ang paglipat sa renewable energy ay isang mahalagang hakbang para sa kalikasan, ngunit hindi ito dapat maging dahilan para mapagsamantalahan ang tiwala ng publiko. Ang kaso ng Solar Philippines ay nagsisilbing paalala na ang seguridad sa enerhiya ay hindi lamang tungkol sa clean energy, kundi tungkol din sa integridad at pananagutan. Dapat magsilbing aral ito sa mga ahensya ng gobyerno na maging mas mahigpit sa pagpili ng mga kumpanyang bibigyan ng kontrata. Hindi patas para sa mga consumers na sila ang sasalo sa bawat drawing o hindi natutupad na pangako ng mga dambuhalang kumpanya. Ang bawat sentimong dagdag sa singil ng kuryente ay pawis at dusa ng mamamayan na hindi dapat nasasayang sa mga pangakong napapako. ICC Arrest Warrant, ang katotohanan sa likod ng proseso at ebidensya. Sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa pag-issue ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang mas malaking banta ang umuusbong, ang pagkalat ng disinformation. Maraming post sa Facebook ang nagsasabi
nagsasabing walang ebidensya ang ICC o kaya naman ay naghahanap pa lang sila ng ebidensya habang inaaresto na ang sospek. Ang mas nakakabahala, pati ang ilang mga abogado ay nakikisali sa pagpapakalat ng maling impormasyon na ito. Paano nga ba naglalabas ng warrant ang ICC? Salungat sa mga kumakalat na script, ang ICC ay hindi isang organisasyong gumagalaw base sa emosyon o politika. Mayroong sinusunod na mahigpit na legal threshold ang mga hukom bago sila pumirma ng arrest warrant. Hindi magsisimula ang formal na investigasyon kung walang basehan. Noong 2018 pa nagsimula ang pagsusuri sa mga dokumento at testimonya. Upang makapaglabas ng warrant, kailangan makumbinsi ang mga pre-trial chamber judges na mayroong reasonable grounds to believe na ang nasabing tao ay nakagawa ng krimen na saklaw ng jurisdiksyon ng ICC. Bagamat ang warrant ay hindi pa katumbas ng hatol na guilty, nangangahulugan ito na may sapat at mabigat na ebidensyang nakalap ang taga-usig para umusad ang kaso. Bakit may mga bulag sa katotohanan? Nakakadismaya na may mga taong may legal na background, mga taong inaasahan nating magpapaliwanag ng batas ang mismong nagbabaluktot nito. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong gawi ay maaaring bunga ng selective loyalty. Mas pinapahalagahan ang pagprotekta sa isang apelyido kaysa sa integridad ng propesyon. O kaya ay emotional defense. Mas madaling magalit kaysa tanggapin ang posibilidad na ang isang iniidolo ay maaaring managot sa batas. Hindi ito usapin ng pagiging pro o anti. Ito ay usapin ng katotohanan at integridad. Ang disinformation ay hindi lang galing sa mga trolls. Nakakatakot kapag ito ay nanggagaling na rin sa mga taong dapat ay boses ng linaw. Bilang mga mamamayan, tungkulin nating mag-fact check. Huwag basta maniwala sa post sa wall ng kung sino-sino, abogado man sila o hindi. Unawain ang kasaysayan. Ang investigasyong ito ay hindi biglaan. Ito ay bunga ng 7 taong pangangalap ng datos at testimonya ng mga biktima. Huwag magpaloko. Ang katotohanan ay hindi nababago ng loyalty at lalong hindi ito nabubura ng galit. Ang pag-unawa sa buong larawan ay nangangailangan ng bukas na isip. Sa huli, ang due process ay nandiyan para sa lahat pero hindi ito dapat gamiting panakibutas para takasan ang pananagutan. Ang ICC ay isang institusyong legal, hindi ito Facebook poll na nadadaan sa dami ng likes o share. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam yung lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam yung lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
Kinamkam ninyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin